Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. At tayo po ay nagagalak sapagkat ang dakilang Diyos ang sa atin ay nagbigay ng pagkakataon upang muli tayo ay magkasama-sama ng pakikinig sa pamamagitan nitong online live streaming. Dahil po dyan ay marapat lamang na tumanggap ang Diyos ng taos-pusong pasasalamat, pagpupuri at pagsamba mula sa kaibuturan ng ating puso. Nawa po'y lubusan nating maunawaan ang mensahe ng Diyos sa araw na ito. Nang sa gayoy, pagpapalang espiritual ang makamtan ng bawat isa sa atin. At sa ating pong pagpapatuloy, ating pong hihilingin sa Diyos ang kanyang pagpatnubay. Tayo po'y dumako sa isang magsing panalangin. Ama naming nasa langit, kami po ay lumalapit sa iyo sa pangalan ni Jesus at taos-pusong nagpapakababa sa iyong harapan, na kung saan sa bawat pagkakamali o pagkukulang na aming nagawa ay patawarin mo kami. Nang sa gayoy malayang makakilos ka sa bawat isa, malayang makapangusap. At sa aming pagpapatuloy ng pag-aaral, ipahintulot po ninyo ang iyong Espiritu ang sa amin ay magbigay ng patnubay at inspirasyon, at umaasang ang iyong salitay magiging aming tanglaw sa panahon ng aming pakikinig. Maraming salamat, O Diyos. Ito nga po ay aming dalangin lubos sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ito po ang ikalawang linggo ng ating pag-aaral patungkol sa paksang kapayapaan. At ngayong araw na ito, ang ating pong tema na siyang pag-uukulang pansin ay pinamagatan nating Biblical Ways to Receive God's Peace. Ulitin ko po ang ating pag-uusapan, Biblical Ways to Receive God's Peace. Ating pong bubuksang sa umagang ito ang talata mula sa Jeremiah 29:11. Ganito pong sabi ng talata, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not evil, to give you a future and a hope." Ganito naman po ang sinasabi sa Tagalog na Biblia. "Ako lamang ang nakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa ikabubuti ninyo at para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap." Pagpalain po ang Diyos na buhay sa ating talatang binasa. Muli ko pong ulitin ang ating tema, Biblical Ways to Receive God's Peace. Ang salita ng Diyos ay para sa lahat na naniniwala sa Diyos. Kung kaya't mababasang lahat ang mga kaparaanang ibinigay ng Diyos upang matanggap ang kapayapaan. Sa katunayan, ayon po sa 2 Thessalonians 3:16, ganito po ang hinahangad ng Diyos. Pakinggan po natin, ang Panginoon na bukal ng kapayapaan
ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon. Naway sumainyong lahat ang Panginoon. Ayon sa talata, ang Panginoon na bukal ng kapayapaan ang siya nawang magkaloob. So it is the Lord's desire to give peace to His people and to everyone. At yung pong teksto na binasa, Jeremiah 29:11, pasinin po natin ito sa Ingles at meron po itong mahalagang ideya. Ang sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace." Ayon sa talatang ito, ang nasa isip ng Diyos para sa mga tao ay thoughts of peace. Mga iniisip niya, mga kaisipan ng Diyos, mga nilalayo ng Diyos, ninanais ng Diyos na kapayapaan. So, it is the Lord's desire for everyone to have and experience such peace. So, pag sinabing thoughts, yung kanyang iniisip at pinaplano. Sa makatwid, ayon sa Biblia, yung kanya palang pinaplano ay laging kapayapaan. Well, ang dahilan, alam ng Diyos ang magandang idudulot sa tao ng nasabing kapayapaan. Mga kapatid, nais ko pong sabihin sa bawat isa na may mga kaparaanang biblikal upang matanggap ang kapayapaang pangako ng Diyos na buhay. At ngayong umaga, narito po ang 6 na kaparaanan upang matanggap ng tao ang kapayapaang ito. Number 1, through prayer. Number 2, number 1, through faith. Number 2, through prayer. Number 3, through meditation. Number 4, through submission. Number 5, through unity or one mind. And last one, through the fruit of the Spirit. Let me repeat, the 6 biblical ways to receive God's peace. Number 1, through faith. Next, through prayer. Number 3, through meditation. Number 4, through submission. Number 5, through unity or one mind. And last one, through the fruit of the Spirit. Atin pong pag-aralan ang unang kaparaanan kung paano matatanggap yung God's peace. Number 1, through faith. Well, faith is a simple trust in God when it is applied for the unbelievers. Dito ang tinutukoy ay mga unbelievers, mga taong maaring alam nila kung sino ang Diyos, subalit sila nangangailangan ng isang tamang relasyon sa Diyos. Ito ay pinatunayan sa John 3:16 na sabi doon, "For God so loved the world." So yung word dito tinutukoy ay mga tao nangangailangan ng kaligtasan. Kailangan ng tao itong faith dahil pag tinanggap ang faith na ito at kapag nasa kanya ang faith na ito, then it is the reason why salvation is received. At pag tinanggap ang kaligtasan, ay napakagandang bagay. At ang nakatutuwa,
ang kaligtasan ito ay nagdudulot ng tinatawag na kapayapaan. Paano ba tinatanggap ng tao itong tinatawag na faith upang kanilang maranasan ang God's peace? Well, ang sabi po sa Ephesians 2:17 ay ganito. Pakinggan po natin, naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. So, by preaching the gospel of peace, by the preachers, and by listening to the gospel of peace by the unbelievers or the world. And another thing, sa Aklat ng Gawa, Kabanatang 10, talatang 36, ito po ay may dagdag na paliwanag. Acts 10:36, ganito ang sabi, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo. Yung pakikipagkasundo, it means peace. So, hindi lang ito inoffer sa buong mundo. Of course, ito ay inoffer ng Diyos. Ito kanyang inalok mismo sa kanyang bayan. Ano pakinabang kapag nagkaroon ng faith ang tao? Ito po ay mababasa sa Ingles ng Roma 5:1. Ano sabi sa Romans 5:1? Pakinggan po natin ang sinasabi ng Biblia. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, sa makatwid, kapag ang isang tao nakinig ng gospel of peace, magkakaroon siya ng faith. At pag nagkaroon siya ng faith, mararanasan niya ang kapayapaan ng Diyos. Ano ibig sabihin? Nais ng Diyos makaranas ang lahat ng tao ng kapayapaan ito. At ayon po sa Ephesians 6:15, may gagawa niyan. At ito ay mga anak ng Diyos. Ang sabi sa Ephesians 6:15 ay ganito, at isuot ang panyapak ng pagiging handa sa pamangaral ng mabuting balita ng pakikipagkasundo sa Diyos, o yung tinatawag na gospel of peace. Ano pong ibig sabihin nito sa ating lahat? Nangangailangan ang ating mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay, katrabaho, kasing hilig. Nangangailangan ang buong mundo ng kapayapaan sa Diyos, ng pakikipagkasundo sa Diyos, ng peace with God. At ito po ay mararanasan nila kapag tayong mga anak ng Diyos ay hindi mahihiyak, hindi matatakot na sabihin sa kanila ang kapayapaan ng mabuting balita, ang gospel of peace. Nawa po, habang may pagkakataon, huwag nating sayangin ang panahon. Manalangin tayo sa Diyos para sa tao. At sa ating pananalangin sa kanila ay nalagay, nadama natin sa ating mga puso ang kapayapaan. Then it's about time to tell them about the gospel of peace. Pangalawang kaparaanan upang matanggap itong peace na ipinangako ng Diyos ay through prayer. Well, prayer is asking what man God or what man wants from God to receive. Ulitin ko. Prayer is asking what man wants from God to receive. So itong palang panalangin ay nakatutulong na bigyang unawa na by this natatanggap ng tao ang kanilang kahilingan mula sa Diyos. Kailangan ang pananalangin. Ito'y paulit-ulit na sinasabi ng mga manggagawa, ng mga lingkod ng Diyos, ng mga pastor,
ng Biblia, paulit-ulit na sinasabi. Dahil pag nanalangin ang Kristiyano, matatanggap niya ang mga pangako ng Diyos. At pagtanggap niya ng pangako ng Diyos, kaalinsabay nito'y kapayapaan ng Diyos. Paano ito mangyayari? Ayon po sa Philippians 4:6-7, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip ay hingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At anong resulta? Verse 7, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa makatwid, ang mga anak ng Diyos ang tinutukoy dito. Maraming anak ng Diyos ay hindi nakakaranas ng kapayapaan, hindi sapagkat wala ang Diyos, kundi yung kanilang mga inaasam-asam ay hindi pa dumarating. Halimbawa, kung may babayaran na utang, kung may babayaran sa eskwelahan, kung may babayaran dapat bayaran na, at walang hawak na salapi o pera, normal sa ilang Kristiyano ang nababagabag. Normal sa ilan ang nag-iisip ko anong gagawin. At ang ganitong kalagayan ay nagtatanggal, nag-aalis ng kapayapaan mula sa kanilang puso. At hindi ito nais ng Diyos. Nais ng Diyos, kagaya ng tekstong binanggit kanina, God's thoughts for His people is for them to experience such peace from God. So, kapag ang Kristiyano ay nanalangin at yung panalangin niya ay may kalakip na pasasalamat at hindi siya nag-alala kung ano man ang kanyang pangailangan, nanalangin siya ng puspusan, ano ang pakinabang ng anak ng Diyos? Kapayapaan. Ano ibig sabihin? Kung nakararanas ng kaguluhan na dulot ng iba't ibang sitwasyon, kung nakararanas ng di pangkaraniwang problema, kung sa panahon ito'y nasa matinding pangangailangan, panalangin lang ang solusyon upang maranasan ang kapayapaan. Minsan ay sinabi ng Kristiyano, why worry when we can pray? At ito po'y pinatunayan sa aklat ng Philippians 4:7 ulit. Ang sabi doon, napakaliwanag. Kapag nanalangin ng tao, kapayapaan ang dulot sa kanya. Ano po ang itinuturo nito sa atin na anak ng Panginoon? Simple lamang po. Pinipilit ni Satanas alisin ang kapayapaang bigay ng Diyos. At ito'y ginagawa niya sa pamamagitan ng mga problema, mga difficult situations. At kapag ang tao po ay nakaranas, kapag po tayo nakaranas ng ganitong sitwasyon, anong nangyayari? Stress ang ating nararanasan. Pag sinabing stress, any mental torment caused by problems, caused by unsolved problems, caused by difficult situations that come in our lives. Pero may magandang balita. Kapag tayo mananalangin, kapayapaan ang magiging pakinabang natin. Basta dumating ang ganitong sitwasyon, tumawag lang kayo sa Diyos. Pangako niya'y lubos na kapayapaan. Pangatlong kaparaanan kung paano mararanasan ang tinatawag na God's peace. Ito po ay through meditation. Meditation means repetition
in reading God's Word until God's written Word becomes a living Word. Kaya ginagawa ng Kristiyano itong tinatawag na pagbubulay-bulay ayon sa aklat ng Awit 119 verse 27 ay sapagkat mahal niya ang Diyos. Kaya pala niya binubulay sapagkat mahal niya ang Diyos. 119 verse 97, ito ang sabi ng Biblia, pakinggan po ng bawat isa sa atin. Ito ang sabi, ang iyong mga utos ay tunay kong iniibig. Araw-araw sa maghapon siya kong iniisip. So, kung ninanais ng Kristiyanong ipakita ang kanyang pagmamahal sa Diyos, simple lang, magbulay-bulay. Ang pagbubulay-bulay ay iba sa salitang pagbabasa. Ang pagbabasa, just read it once. Samantalang ang meditation, continue to read it until God's Word speaks. Until God's Word becomes alive. Until God's Word begins to work in Christian's heart. Ano ang resulta kapag nagbulay-bulay? Ano ang resulta pag ginawa ng Kristiyano ang pagbubulay-bulay? Ayon sa Philippians 4, verse 8 and 9, sa wakas, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Ano yung binanggit na 8? O yung mga binanggit sa talatang 8? Yun ang bubuli-bulayin. Ano bubuli-bulayin? Ulitin ko po. Dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. 8 itong ipinaiisip ng Diyos. Ipinapayo ng Diyos na bulay-bulayin. At ang nakatutuwa, ayon sa Ingles ng Philippians 4:8, ito magiging pakinabang. Hindi po babasahin ko para mas maganda. Philippians 4:8, yung last part na babasahin ko, meditate on these things. Yun ang last part ng Philippians 4:8. Ulitin ko, meditate on these things. At anong resulta? Verse 9, the things which you learn and receive and heard and saw in me, this do, and the God of peace will be with you. Kagandang bagay. Kapag pala binubulay ang salita ng Diyos, ng bawat anak ng Diyos, kapayapaan ang napakagandang pakinabang. So, marami palang ibinibigay ang Diyos na kaparaanan. At ang isa dyan ay ang pagbubulay-bulay. Kaya kapag nagugulo ang Kristiyano, nalulungkot, buksan ang salita ng Diyos, bulayin niya. Dahil pag binulay niya, ang kapayapaan ang kanyang nararanasan. Ano ibig sabihin? Ang taong ang binubulay ay salita ng Diyos. Ang pakinabang ay kapayapaan. Ang taong ang binubulay ay mga negatibong bagay. Ang resulta, madali siya makaranas ng tinatawag na namayapa na siya. Madaling, ibig sabihin nito, madaling mamatay ang tao na nag-iisip ng negatibo. At ito po'y pinatunayan sa aklat ng Awit 119 verse 165, ang magmahal sa utos mo'y mapayapa, yaong buhay, tiniyak ng Biblia. At ang pagmamahal ayon sa aklat ng Awit 119 ay 97, meditation. So, in Psalm 119:97, meditation of God's Word, sa verse 165, ulitin ko,
Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa iyang buhay. Matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. May tatlong pakinabang ang pagbubulay-bulay: kapayapaan, kapanatagan, at hindi na siya makararanas ng pagkabuwal. Sa Ingles, ang binanggit ay being stumble. Ano po ang itinuturo nito sa bawat isa sa atin? Panibago na namang paraan ang ating natuklasan, na kung saan sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin, kapag ating iniisip-isip ang mga bagay na negative, nagdudulot ito ng problema sa atin. Pero pag ating iniisip-isip, binubulay ang salita ng Diyos, nagdudulot ito ng kapayapaan. Mga kapatid, napakasarap mabuhay sa gitna ng problema ay payapa ang nararanasan. Napakasarap mabuhay na kahit maraming kumakatok na problema, maraming kumakatok na gawa ng kaaway, maraming lumalapit na nagiging dahilan ng kaguluhan. Kapag ating binulay ang salita ng Panginoon, kapayapaang matindi ang ating mararanasan. Huwag po natin kalimutan magbulay-bulay. At ang payo sa atin ng Panginoon, sa aklat ng Hosea 1:8, bulayin ito sa umaga, at ito'y bulayin natin sa gabi. Pang-apat na kaparaanan kung paano mararanasan ang God's peace. True submission. Ulitin ko. True submission. Submission means to do what the authority is commanding. Pag sinabing pagpapasakop ay gawin ang anumang iniuutos ng may kapangyarihan o otoridad. At ito ay angkop or applicable maging sa mga Kristiyano. Kapag ang isang sundalo ay hindi nagpapasakop sa kanyang leader o sa kanyang commander, aba ay mag-aaway silang dalawa. Maging sa Diyos, kapag ang Kristiyano ay nagkaroon ng panahon sa buhay niya na hindi siya nagpapasakop sa Diyos, nakikipag-away siya sa Diyos. At sino man nakikipag-away sa Diyos, normally, walang mararanasang kapayapaan mula sa Diyos. Napakahalaga sa Diyos na magpasakop ang mga anak niya sa Kanya. Nang sa gayon ang bawat Kristiyano ay maiwasan ang pag-aaway at kapayapaan ang kanilang maranasan. Magtatanong ang bawat isa, paano ba nagpapasakop ang anak ng Diyos sa Kanya? Ang sabi po sa 2 Timothy chapter 2 verse 22 ay follow sa English or pursue. Basahin ko muna sa Tagalog and then sa English. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Ito sabi, kaya nga iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Pagsikapan mo maging makatarungan, tapat at mapagmahal at mamuhay ka ng payapa kasama ng mga taong may malinis na puso at tumatawag sa Panginoon. Basahin ko ito sa English para mas maliwanag. 2 Timothy chapter 2 verse 22, flee also youthful lusts. Pursue. Yan ang ginamit sa New King James. Sa King James ay follow. Pursue or follow what are those things? Righteousness, faith, love, peace. So, ang tandang nagpapasakop ang Kristiyano ay he is following, he is pursuing that peace. At ito rin po'y binanggit sa aklat ng Hebreo 12, talatang 14. Ang sabi sa Hebrews 12:14, magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa. Sikaping makasundo.
Ano pa ang sabi sa English naman? Pursue peace. So, talagang utos talaga ito eh. Hanapin. Gawin talaga. Ngayon, kapag ito ginawa ng tao, kapag sinisikap niya na hanapin ang kapayapaan, normally, masusumpungan ang kapayapaan. Di po ba sabi sa Matthew 7:7, ask and you shall find? O ask and you will receive, seek and you will find? So, by seeking peace, by asking peace from God, normally, peace will be found. Ano ibig sabihin? Kapag ang Kristiyano ay patuloy na nagpapasakop sa Diyos, normal lamang maranasan niya ang kapayapaan. Bakit? Dahil pag nagpapasakop siya sa Diyos, hindi siya nakikipag-away, kundi nakikipagkasundo. At ito po ay pinatunayan mismo ni Pablo sa Ingles ng Colossians chapter 3, verse 15. Ito sabi sa Colossians 3:15. Pakinggan po natin. And let the peace of God rule in your heart. So, utos to. Naway mamahala, naway kumontrol, naway kumilos ang kapayapaang ito sa puso ng bawat anak ng Diyos. Ano po ang itinuturo nito sa bawat isa sa atin, mga kapatid ko sa Panginoon? Habang tayo ay nagpapasakop sa Diyos, namimintin, nananatili ang ating kapayapaan sa Diyos. Para bang sa ating buhay, kapag nagpapasakop tayo sa ating mga magulang, hindi po ba payapa ang ating pakiramdam? Hindi po ba pag nagpapasakop tayo sa mga nangunguna sa atin, kapayapaan ang ating nararanasan? Higit sa Diyos, magpasakop tayo sa Diyos. Gawin natin ang kanyang kalooban. Ang kanyang kalooban ay mababasa natin sa salita niya. Pag itong salita niya ay ating binasa, malalaman natin ang kanyang kalooban. At kapag itong kalooban ay nalaman natin, sundin natin. At ang ating pagsunod, isang tanda ito ng ating pagkapasakop. At sa ating pagpapasakop sa Diyos, sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang mga kautusan at naisin, kapayapaan ang ating maranasan. Panglima po. Panglima. Ito po ay true unity or one mind. True unity or one mind. Unity, according to Merriam-Webster's dictionary, ay a condition of harmony. Kalagayan to ng sila'y nagkakasundo. So, dito, ang nais ituro ng Diyos ay magkasundo. Magkaroon ng kapayapaan sa mga magkakapatiran. Magkaroon ng tinatawag na maiwasan ang anumang kaguluhan. At magagawa ito. Magkakaroon ng kapayapaan ng pagkakasundo ang mga magkakapatiran kapag sila nagkaroon ng unity. Or what the Bible calls one mind. Kailangan ang unity. Upang ang pag-aaway ay maiwasan. Upang ang kaguluhan ay maiwasan. At upang ang ministry ay sama-samang magawa. Paano ito mangyayari? Ayon po sa Ingles ng aklat ng Epeso. English po, Ephesians 4 verse 3. Ito sabi sa aklat ng Ephesians 4 verse 3. Pakinggan po natin. Endeavor to keep the unity of the Spirit. Napakaganda naman.
endeavor to keep the unity of the Spirit. So, iniutos dito na manatili ang pagkakaisa sa Espiritu. At ito po ay, ang sabi ng talata, in the bond of peace. Sa makatwid. Kapag ang mga anak ng Diyos ay nagkaroon ng kaisipan, nagkaroon ng pagpapasya na silang lahat ay dumako sa tinatawag na unity. Nagkaisa na kanilang plano sa buhay. Nagkaisa na kanilang plano ng iniisip sa pamumuhay o sa bahay. Nagkaisa ng plano sa fellowship o sa ministry o sa church. Nagkaisa ng lahat ng gagawin. Magkakaroon sila ng tinatawag na kapayapaan. Huwag na huwag maghari ang anumang gawa ng kaaway. Manapay maghari ang gawa ng Panginoon. So, kapag nagkasundo ang magkakapatiran, ang normal na resulta nito'y kapayapaan, kaligayahan, at patuloy na pagtutulungan. Ano ibig sabihin sa mga sandaling ito? Simple lang po. Kapag nagkaisa ang bawat Kristiyano, mananatili ang kapayapaan sa kanilang kalagitnaan. Mananatili ang tulungan sa kanilang kalagitnaan. At mananatili ang tinatawag na care, understanding, and giving. Nais ko pong basahin uli ang Hebrews chapter 12 verse 14. Ang sabi ng talata, pursue peace with all people. Hanapin, pagsikapan ang makipagkasundo sa lahat ng tao. At ito'y magagawa kapag nagkaroon sila ng unity. Mga kapatid, ano pong nais sabihin ito sa ating ng Panginoon? Opo, marami tayong gustong gawin. Pero minsan, hindi natin magawa. Hindi sapagkat mahirap gawin ang isang bagay, kung hindi mahirap gawin kung hindi tayo nagkakaisa. Sa Pilipinas na ating bansa, noong unang panahon pa po, alam na alam ng mga Pilipino salitang bayanihan. Pagtutulungan. Kapag po mayroong isang pamilya na meron silang bahay na hindi naman bahay na bato, kung hindi bahay na maaring yari sa kahoy. Of course, ang iba na bahay ay kahoy, kawayan, yung bang walang ginamit na semento o mabibigat na bakal. Magkakaroon ng bayanihan. Bubuhatin nila ang bahay. From one place to another place, maililipat ang bahay. Ano ibig sabihin ito? Hindi kayang buhatin ang bahay ng 2 tao lang. Kailangan marami ang magkaisa upang mabuhat itong bahay. Ano pong ibig sabihin ito sa atin? Simple lang. Walang mahirap pag tayo nagkaisa. Walang mahirap gawin kapag tayo nagkaisa. At kapag tayo nagkaisa sa lahat ng ating gagawin, ang resulta nito'y kapayapaan. Maiiwasan ang pag-aaway, maiiwasan ang kaguluhan, maiiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Nawa po mga kapatid, makipagkaisa tayo. Makipagtulungan tayo. Makisama tayo. Nang sa gayoy, magkaroon ng kapayapaan among Christian people, among us. At panghuli, ako dito magtatapos. Pang-anim na kaparaanan kung paano mararanasan ang kapayapaan ay through the fruit of the Spirit. Ulitin ko, through
the fruit of the Spirit. Ano itong fruit of the Spirit? The fruit of the Spirit is of course comes from the Spirit of God. The fruit of the Spirit is the result of abiding in God through prayer and God's Word abiding in Christian's life. Kapag na-maintain yung tinatawag na pananatili sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, sa pamamagitan ng ang salita ng Diyos ay binubuli araw-araw, ang nagiging bunga nito ay fruit of the Spirit. Nais kong basahin ang talata sa Tagalog ng John 15. Ang sabi sa John 15, nais kong basahin ang talatang ito. Sa talatang 4, manatili kayo sa akin, at mananatili ako sa inyo. Hindi makapumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo mamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. So yung fruit of the Spirit, yan ay bunga ng pananatili. Ngayon, paano ba mananatili ang tao? Ito yung nakalagay uli sa John 15:7. Ang sabi ng talata, kung nananatili kayo sa akin by prayer, yon, at nananatili sa inyo ang mga salita ko, ang sabi ni Jesus. So, ibig sabihin, kapag na-maintain ng Kristiyano ang prayer sa umaga, meditation sa umaga, prayer sa gabi, meditation sa gabi, ang fruit of the Spirit ay kanya namang mararanasan. Napakahalaga sa buhay ng Kristiyano ang fruit of the Spirit. At ano po ba ang pinakamataas na kahalagahan ng fruit of the Spirit? Listen carefully. Having the fruit of the Spirit results in maintaining relationship with God. Kapag merong bunga ng Espiritu na pananatili ng tao ang kanyang relasyon sa Diyos. Kaya pala yan ang sabi ni Jesus, abide in me and my words abide in you. At ito'y magagawa uli ng bawat Kristiyano by means of prayer and meditating God's Word. Anong ibig sabihin sa mga sandaling to sa bawat isa sa atin? Kung nais nating manatili ang ating relasyon sa Diyos, kung nais natin magkaroon tayo ng tinatawag na fruit of the Spirit, simple lamang. Abide in God through prayer and His Word to abide in us. Ano po ang pinapatunayan ng Biblia? Ayon po sa Galatians 5, talatang 22 at 23, ganito po ang sinasabi sa Tagalog na Biblia. Pakinggan po natin ang sinasabi ng Panginoon. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan. Ayon sa Galatia 5 verse 22, ang kapayapaan ay bunga ng fruit of the Spirit. Kapag po tayong anak ng Diyos, ating napapanatili itong bunga ng Espiritu, ano mangyayari? Patuloy na kapayapaan ang ating mararanasan. At yung pong fruit of the Spirit, as I said earlier, yan po ang key para mapanatili natin ang ating relasyon sa Diyos. Nawa po sa ating pinag-aralan, nagkaroon tayo ng ideya
kung paano natin mapapanatili ang ating relasyon sa Diyos. Sa muli, ibinigay ng Diyos sa atin ang 6 biblical ways to receive God's peace. Number 1, through faith, through prayer, through meditation, through submission, through unity or one mind, and last one, through the fruit of the Spirit. Nawa po ang kapayapaan ay maging bahagi ng ating buhay all throughout the day until Jesus comes on the day of rapture. Pag ito'y mananatili sa atin, kay sarap ng buhay na payapa. Kay sarap ng buhay na wala tayong inaalaala. Nawa po, sundin natin ang biblical ways to receive God's peace. Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, maraming salamat sa iyong mga salita na ninanais mong ang kapayapaan ay lagi namin nararanasan. At salamat, O Diyos, sa mga kaparaanang aming tinanggap mula sa inyo. Opo, niluluwalhati ka namin ng lubusan at tinadakilan. Nawa, Panginoon, hanggang sa iyong muling pagbabalik, manahan sa aming puso itong kapayapaang ipinangako mo. Maraming salamat, O Diyos. Ito po'y aming dalangin lubos na may pananampalataya at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. God bless every one of us.